Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po dahil dinala niyo kami sa lugar na ito, sa iyong bahay-sambahan upang kami, Panginoon, ay mga magkakapatid, sama-samang mananambahan, sama-samang magbibigay papuri sa iyong dakilang pangalan. And I pray, Father, that as we gather together in this place, our house of worship, kami po ay iyong kakatagpuin, pagpapalain din naman. Lalo sa mga mensahe na ipapaabot ng iyong lingkod. I pray, Father, na sa mensahe ay ma-encourage kami, ma-comfort, mabigyan ng guidance, yung mga nanghihina, mabigyan ng kalakasan. Gamitin niyo po ang iyong lingkod na tagapagsalita mo lang at ikaw ang totoo maging speaker, totoo maging teacher, Panginoon, at preacher namin. Itinataas ka namin, niluluwalhati, at ang iyong presensya, tulungan mong madama namin at ma-enjoy. Salamat po, Ama, pinupuri ka namin, niluluwalhati, in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Yes, isa pang malakas na palakpak para sa Panginoon. Ang pamagat po ng mensaheng ating pagsasalu-saluhan ay encouraging informations. Encouraging informations. Alam nyo, sa panahong ito, parang ayoko na hong nakakapanood ng balita. Kasi sa mga balita, no? Pagkatapos nyong mapanood yung balita, nakakalungkot. Parang ano ba, saan ba tayo papunta? Kaya nga minsan pag si Mila sinasabing makinig tayo ng news, parang ayoko. Balita mo, pinatay si ganon, pinatay si ganito. Tapos yung iba namang walang katorya-torya, buntis si ganon, binuntis ni ganito. Parang ano bang pakialam natin sa kanila yung mga ganon, nakaka-discourage. But then ang Bible, napakaganda. Pagka binuksan mo, pinag-aralan, meron tayong mga matututunan, mga encouraging thoughts that would lead us to live a better life. Kung mabuti na ang buhay mo ngayon, lalo pang magiging mabuti. At kung somehow may problema ka, makareceive ka ng good information from the Word of God, di ba nakaka-encourage? At yun ang atin pong tema ngayong umagang ito, encouraging informations. Ang ating text, 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Basahin po natin. 1 Thessalonians 4:13 to 18. Brothers and sisters, we do not want you to be uninformed about those who sleep in death, so that you do not grieve like the rest of mankind who have no hope. For we believe that Jesus died and rose again, and so we believe that God will bring with Jesus those who have fallen asleep in Him. According to the Lord's word, we tell you that we who are still alive, who are left until the coming of the Lord, will not precede those who have fallen asleep, meaning those who died. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. And the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will be with the Lord forever. Therefore, encourage one another with these words. So, alam niyo, nung piniprepare ko tong message na ito, doon pa sa bahay nila Joel sa Vienna, ako ay sobrang By the way, si Joel ay nagpapaabot ng pagbati sa inyo, ating pastor doon.
At tumingi rin daw siya ng prayer kasi yung pastor nila doon, pagdating namin, namatay. At ako ho ay sobrang encouragement nila na doon muna tumigil. Hindi naman ho pwede, may day by day tayo dito. Hindi ko pwedeng iwan ito. And so, laki ho ng demand doon sa ating pastor, Pastor Joel, dahil nga siya nabali ang lead pastor ngayon doon. Pero salamat dahil kasama niya ang Panginoon. Going back sa message natin, bakit nila kailangan ng mga believers sa Thessalonica ang encouragement? Bakit nila kailangan? Una, they were then under great persecution. Mga Kristiyano po noon ay pine-persecute. At sobrang persecution, mga kapatid. Pinapatay, pinupugutan ng ulo, sinusunog. Ako ho, personal, ay nakarating dun sa Rome, dun sa dungeon, kung saan ikinulong si Apostle Paul. Grabe ho no ng persecution. So, by the way tayo, wala pa ho tayong persecution dinadanas. Wala pa ho sa inyong nakatikim na kayo ay pinagsasampal, sinuntok dala ng inyong pananampalataya. O kaya makita mo sa harapan mo ay papatayin yung mahal mo sa buhay. Wala pa ho tayong gano'n. Although sa Open Doors, yung mission work ng Open Doors, may mga testimony sa mga red iron countries, yung mga komunista, yung mga missionaries, ilan sa kanila grabing dinanas na persecution kasi sa harap nila, nakita nila kung paano pinatay yung mahal nila sa buhay. Meron nga isang account doon, yung asawa niya. Sabi niya, i-renounce mo yung faith mo kay Christ. Pag hindi mo i-renounce ang faith mo kay Christ, sa harap mo, papatayin namin ang asawa mo. Sabi niya, mamamatay naman kaming lahat . So kung mamamatay kami, mamatay na kaming nakastand para sa Panginoon. Alam niyo ginawa sa asawa niya, ibinitin pati warik, tapos nilagari sa gitna. Alam niyo, iniisip ko parang ang hirap kayanin nun, yung mahal mo sa buhay. Hindi pa yon. Alam niyo yung ginawa dun sa anak, tinusok ng chopstick sa tenga. Ako, sabi ko, ang hirap nito. And yet, ginawa nila yon. Pero mas matindi yung persecution ng early believers. Pakakain sa leon, tinatali sa cross, pati warik din, tapos sinusunog. Sa Rome, nung panahon na yun, pag dinala doon ng mga Kristiyano, wala na sentensya yun nang sila ay papatayin. So, discouraged ang mga believers. Kaya ang mga Kristiyano na-spread out kung saan-saan kumalat. And here is the Apostle Paul, nagpadala ng news. Sabi ni Apostle Paul, I do not want you to be uninformed. So here is an information, padala ni Apostle Paul. Another reason bakit discouraged sila, dahil nga doon sa mga namatay, niisip ng mga Christian, ano na ang future ng mga mahal namin sa buhay na namatay dahil kay Christ. So iniisip nila yon. Tapos idagdag nyo pa yung present condition na merong economic depression. Dala nga rin ng politiko. By the way, ang politics noon pa, grabe na Masyado. No, even among believers, mga Kristiyano hanggang ngayon, ang politics, grabe. Sa church, minsan pinapasok ng politics. At ang isa sa matindi, ito yung pabor na ibinibigay. Pagka sa church, ang membro, mayaman at may sinasabi, ibang klaseng tratuhin. Mga kapatid tayo rito, listen. Kung paano mo tatrato ako o ang asawa ko at mga anak, ganun yung tratuhin ang bawat isa. Walang sikat dito sa atin. Pare-parehas tayo. Tignan mo yung katabi mo. At sa pagtingin mo, binibigyan mo siya ng pagpapahalaga.
Meron kasi ang tingin sa pagka yan mabango, may pinag-aralan, madaming alahas na suot, kontratuhin, kulang na lang, kargahin At iupo sa upuan na parang lilinisin pa yon. Pero kapag dumating, gutay-gutay ang damit, luma, at hindi mo ka halos naliligo, at magwo-worship dito, hindi nagsasalita, pero ang sinasabi sa kaloob, pasok ka, umupo ka dyan kung saan mo gusto. Gusto mo, sa gilid ka na lang, umupo ka dyan sa simento. Mga kapatid, pare-parehas lang tayo. Ulit, pakitignan yung mga nasa paligid nyo. Kung paano nyo tinatrato ang isa, ganun nyo tratuhin ang lahat. At sino man sa inyo na sa tingin nyo ikaw ay malaki ang ambag dito sa church na ito, kapatid, instrumento ka lang ng Panginoon. Kung ikaw ay regular nagbibigay ng tithes, ng offering, galing yun sa Panginoon, ibinabalik mo lang. Kasi yung iba, alam nyo kahit saan ngayon, gusto kong sabihin yung ganon, may politics talaga Pagdating sa church, akala mo kung sino. Teka muna, pare-parehas tayo sa harapan ng Panginoon. Wala tayong ipagmamalaki. Kahit pa ang pinag-aralan mo ay mas mataas kaysa sa pinag-aralan ng iba. Pinagmamalaki mo, tapos ka ng grade 2. Yung katabi mo, grade 1 lang. Grade 2 ka nga, sa ang eskwelahan. Kahit sa anong school ka, ano man ang kumpanyang pinagtatrabuhan mo, at kung ano meron ka, we are all equal in the sight of the Lord. Kaya dapat ang trato pare-parehas. Naalala ko noon sa isa, kasi yung mga anak namin lumaki sa Bible school. Tuturo ako noon sa isang Bible school. Kung tratuhin ng mga estudyante, kapwa professor ko at yung ibang mga believers, talagang parang binibigyan ng kung candy, pagkain, Direkta sinasabi ko, teka muna, huwag niyong tratuhin ng ganyan yung mga anak namin. Kasi hindi kami special. Pare-parehas lang tayo. Alam niyo nga, doon sa Vienna, yung mga members talagang sinasabi nila, Pastor Gam, dito ka na lang, huwag na kayong umalis. Maganda naman po talaga doon Pagkain, paligid, yung hangin, kaya lang nakakalungkot. Ako napaka-sociable kong tao. Gusto ko may kausap. Doon paglabas mo, kausap mo hangin, kausap mga damo. Ayoko. Pero grabe ang condition nila ron. Health, privileges, hospitalization. Sabi ko, sige, sa inyo na lang din yan. Mas maganda yung di ka na magkakasakit. May health provisions ka, magkakasakit ka naman. Wag na lang, di ba? Kaya mas maganda yung mas malakas ka na lang. Economic condition ng mga believers noon, gutom sila mga kapatid. Alam nyo sa gospel pa lang, yung Matthew chapter 6, yung pinag-uusapan ng Panginoon doon, yung mga believers, mga kapatid, nagugutom, kaya sila they were then so much engrossed sa paghahanap ng pagkain. Nai-stress sila. Kaya sabi ng Panginoon, do not worry about the food, about the clothes that you will wear. Do not worry. And the Lord Jesus Christ Himself was the one who told them that statement. Huwag kayong mabagabag. Pero siyempre, tayo pag nagugutom, mga magulang, ano pakiramdam nyo pag nakita nyo anak nyo gutom? Ano pakiramdam nyo? May natutuwa ba dito? Kung ang anak ko gutom, malapit nang mamatay sa gutom. Wala, si Peter nga Naalala nyo, nung manghuli ng isda, wala siyang nahuli. Uuwi siya, lungkot na lungkot. Bakit? May pamilya siya. May pamilya siya. May asawa siya. Although hindi minention na may mga anak, pero may asawa. Bakit? Meron siyang mother-in-law. Pag may mother-in-law,
By the way, one of the sick persons that was healed by the Lord Jesus Christ, ang isa sa mga unang hinil niya, alam niyo kung sino? Yung mother-in-law ni Peter. Uuwi si Peter, walang kinita. So, lungkot na lungkot yun. Kung yung mother-in-law niya, bungangera, uuwi siya, wala man lang pasalubong kahit siopaw. Kasi wala siyang nahuling isda question, sa mga magulang. Sino sa inyo pag nagutom ang anak nyo? Gutom, sasabihan nyo na lang, anak, pray tayo. Tapos mo mag-pray, busog ka na. Meron bang ganon? O pag nagutom ang anak mo, lumapit sa iyo, tay, nagugutom ako. Naku, wala tayong pambiling pagkain. Pero lumabas ka doon sa pinto, doon sa bandaron sa pintuan natin, bandang kanan. May mga bato, yun ang ngatain mo. Malutong yun. Walang ganon. So, nagwo-worry sila, nagugutom, nauuhaw. Ang hirap. 75% ng ating katawan, tubig. Pwede kang tumagal actually ng 1 linggo, kahit 1 buwan pa kung malakas ka, nang walang pagkain, kanin. Kasi rice eater tayo. Pero pag tubig, ang hirap. So noon, by the way, kahit ngayon sa Mediterranean, sa Europe, sa Middle East, mahirap ang tubig. At kung may tubig, mahal. Sino rito nag-OFW sa Middle East? Meron nga kaming nakakainang restaurant, dala kami ni Joel. Mas mahal ang tubig kaysa sa wine. Yung wine, yun lang ang presyo. Ang tubig, mas mahal talaga. Kaya pag tinanong ka ng waiter, ano ang drinks mo? Ako sinasabi ko, just water. Dito sa atin, tubig lang ako. Bakit? Kasi hindi mura, libre. Ganon tayo ka-privilege dito sa Pilipinas. Libre. Doon ang mahal. Iba pa yung malamig at saka yung normal. Normal basa. Yung warm water. At saka hindi ka pwede, tayo dito, pwede ba, miss, warm water? Ay, okay lang ho. Doon pag sinabi mo, titignan ka ng tapos expected, may tip ka na ibibigay. Grabe yung iba tinatanong, sa Greece kami. Di nagbayad si Joel. Narinig ko yung waiter, how much tip will you give me? Sabi yung kapal na ba nito? Ang tip kusa sila hindi. Yung talagang diretsahan. Sila yung, going back sa ating text, yung mga Kristiyano noon, they were so discouraged because of the economic condition. Mga kapatid, pag tinignan niyo ang ekonomiya natin, tapos balik tayo sa balita, grabe ang fake news Masyado na raw tayong umaasenso in terms of economy. Question sa mga nagtatrabaho rito, nadagdagan na ba sweldo mo? Kung nadagdagan, magkano? Tapos pag tinignan mo sa expenses, sa pagkain, kulang, di ba, nakaka-discourage. Ito, sa ganong konteksto, si Apostle Paul sabi niya, I am writing this letter to you for you to be informed. I do not want you to be uninformed. Gusto ko kayong balitaan. At ang magandang balita. Sana merong ganong news sa atin, Yung 24 oras, palitan na lang. 24 oras, magandang balita. Hindi, namatay si ganon, nalunod si ganon. Yung pag narinig mo, bumaha sa ganon, nag-landslide sa ganon, natabunan si ganon. Na information, why not? Pero what's the effect? Di ba ang laki ng role ng information sa dating sa emotion? Yung nabalitaan mo, may nagpadala ng sulat sa iyo. Tagapagmana ka, meron kang mansion na mamanahin. Yung pinakamalaking mansion ni Manny Pacquiao,
ipinamamana sa iyo. Wow, gandang balita. Yung mga ganun pero yung balita, natanggal ka sa trabaho. Babawasan ang sweldo mo. Magtatanggalan ng mga trabahador. Wala eh. Dito, the information that was given by the Apostle Paul was so encouraging. Very encouraging. And also, the information was very important. Important, encouraging, and more so, empowering. Nai-empowered yung mga believers. Yung lumalakas sila, nai-encourage. Yung emotion nila, nababago, nababagaba. Yung nababagabag na pakiramdam, napapayapa. And so, ano yung encouraging information? And by the way, kapatid, itong information na ito para sa atin, para sa iyo. So, pakinggan mong maigi, huwag kang tutulog-tulog na nandito. By the way, kung gusto mo matulog dito, go ahead. Praise God. Dahil nagiging resting place sa itong day by day. Pero mamaya, pag-offering, doble kasi nakapakinig ka na ng mensahe, nakatulog ka pa. Di ba? Sige lang, go ahead. So, ano yung encouraging information? Number 1, the second coming of the Lord Jesus Christ. Narinig niyo yun? Ang Panginoon, babalik. Huwag kayong maniwala sa sino mang pastor, sino mang teacher, na wala ng second coming ang ituturo. Hindi yun totoo. At tayo rito, napaka-blessed hope nung the Lord Jesus Christ will, from heaven, descend. He Himself, sabi sa ating text, the Lord Jesus Christ will descend from heaven. Darating siya. Ano gagawin niya rito? Pagbalik niya, mag-excursion, magpipiknik, hindi. Babalik siya rito para kunin ka, kunin ako. Napakalaking encouragement noon na even the early disciples sa John chapter 14, remember when the Lord Jesus Christ told them, aalis ako. Sabi ng mga alagad, bakit mo kami iiwan? Lungkot sila eh. Nakakalungkot naman pag iiwan kayo ng leader nyo, di ba? So, ang Panginoong Jesus aalis. Lungkot na lungkot yung mga alagad. Anong sabi ng Panginoon? Declaration niya to, Si Jesus mismo nagsabi, pag uwi niyo sa bahay, basahin niyo ulit John chapter 14. Sabi niya doon sa mga alagad niya, let not your heart be troubled. Let not your heart be troubled. Kasi troubled na troubled sila. No? Aalis siya eh. I will go. Pero hindi niya tinapos doon nung sabi niya, and prepare a place for you. For you. No? Hindi lang para sa katabi mo. Para sa iyo, maghahanda ako ng lugar para sa iyo. At pag naihanda ko na, at alam niyo, mahigit 2,000 years na naihanda yun ng Panginoon sa kanyang death and resurrection. Naihanda yung place. Okay, I will go prepare a place for you so that where I am, there you will be also. Gandang isipin nun, no? Ang Panginoon, babalik. Kung paano siya testimony ng mga angel sa Acts, Book of Acts. After the resurrection, papanik sa langit. Sabi ng mga anghel, anong tinitignan niyo dyan? Kasi tinignan nila paano nag-ascend ang Panginoon, yung ascension na tinatawag. Siyempre, pinapanood nila ang Panginoon. Sabi ngayon ng mga anghel, pinapanood niyo pa dyan. Ito, yung paano niyo nakita ang Panginoon, ganun din naman, makikita niyo siyang pababa. Iniisip ko, paano natin siya makikita? By the way, ang rito point dito, lahat ng Kristiyano, makikita siyang pababa. Biro niya, dito tayo. May mga tao sa Africa, layo. May mga tao sa Europa, mga Kristiyano.
Tapos makikita, sabay-sabay yung pagdating ng Panginoon. Paano yon? Minsan yung utak ko na napakalimitado, hindi ko ma-comprehend. Pero simple lang, pag tinignan nyo ang technology natin, alam nyo, 1983, first time ako makakita nung telepono, kausap nung nasa ibang end, nasa pagkalayo-layo, pero kaharap niya, kita niya yung kausap niya. 1983 yon, no? Para sabi ko, napaka-imposible naman yata mangyari. Cellphone lang, hirap isipin eh. In a click of your finger, yung message mo, pag-click mong ganon, nandun na sa transmitted na. Paano tumatakbo yung message? Di ba ang hirap isipin nun? Kasi totoo lang, ang daming mga bagay ang hirap isipin eh. Mga kapatid, alam niyo ba kung ano ang 1 plus 1? Ano? 1 plus 1, yes, equals 2. Question, bakit 2? Bakit hindi 3? Bakit hindi 4? Bakit hindi 5? Bakit 2? Ang sinasabi mo, kasi 2. Bakit nga 2? Paliwanag mo. Di mo kaya ipaliwanag. Yung 1 nga ano ang 1? 1. Nung 1, finger yan eh. Di mo kaya ipaliwanag. Ang dami nun. Sino nanay mo? Nanay ko, si Aling Maria. Paano mo naging nanay yan? Nakita mo ba yan nung pinanganak mo? Pinanganak ka. Meron ba sa inyo nung pinanganak, pagdilat ng mata mo, sabi mo sa nanay mo, Nay, give me 5. Wala yun. Nakapikit ka, hindi ka nakakakita. Napansin niyo sa mga bata yon. Kung nasa infirmary ka, napalitan ka. Hindi ka pala talaga nilaan. Napalitan ka, kaya pala yung iba, ang puti ng magulang mo. Bakit ikaw mukhang ulikba? Ang itim mo. Di ba ang hirap ipaliwanag? Yung mga ganon, minsan nakaka-discourage. And so ang Panginoon ang sabi niya, nadi-discourage kayo dahil aalis ako, don't worry, I shall return. Sabi ng Panginoon. By the way, sa Pilipinas, meron nagsabi dun sa atin, Amerikano, naalala niyo kung sino? Yes, si General MacArthur. I shall return. Kung siya, sa pangako niya, bumalik siya, tao lang siya. Ang Panginoon pa, babalik siya. What a blessed hope. Ako ay nag-iintay ng pagdating ng Panginoon. Ang sarap nun yung concept na gano'n buong-buo sa iyo. Ang laking pag-asa, di ba? Hirap mo dito sa lupa. Meron, hindi pa nawawala, pero sa emotion mo, payapa ka na kasi merong Savior na kukuha sa iyo. Kapatid, ang iyong citizenship is heaven. Philippians 3:20, ano ang sabi? Your citizenship is in heaven. Citizen ka ng heaven. Kaya pag tinanong ka, anong citizenship mo, hindi mali na sabihin, ako ay mamamayan ng langit. Bakit? May angal ka? Ang point is, kine-claim natin, ang laking tulong, di ba yung, ako ay, ang destiny ko, heaven. Magkakagulo, alam natin, sa Pilipinas at sa buong mundo. Ano nga, iniisip ko yung mga news, halimbawa, sabi ko nga, ang laking bagay talaga sa emotion ng news. Yung gulo sa ng Hamas-Israel, ang stopover namin, Dubai. Sabi ko, baka pag stopover namin doon, bombahin yung ang Pakistan, yung gera doon. Ako, ang expectation ko, yes, magkakagulo. Pero, hindi ako natatakot na dahil ang aking final destiny is heaven. Pakisabi mo nga sa katabi mo, ako ang biyahe ko, langit.
Langit ang biyahe ko. Biyaheng langit. Tama, biyaheng langit. Ikaw, saan ang biyahe mo? Baka magkakontra. Naalala ko, nakikinig ako kay David Jeremiah sa isang mensahe niya. Sabi niya, ina-stress niya itong truth na ito, going to heaven. Tanong sa kanya, pagdating mo sa heaven, sino gusto mo makita? Gusto ko makita si Moses, gusto ko makita si Abraham, si David, no? Gusto kong makita. Si Goliath, ayaw mong makita. Hindi ko siya makikita. Pero ikaw, pag nakita mo si Goliath sa pupuntahan mo, ikamusta mo na lang ako. We are bound to heaven, mga kapatid. Di ba yung napaka-encouraging thought, no? I am a citizen of heaven. No, ang sarap isipin, papunta ako sa heaven. So that is one of the encouraging thoughts. Pero ito pa ang isa. I mentioned earlier na itong mga kapatid natin na ito, natatakot sila. Kasi uninformed sila doon sa mga mahal nila sa buhay na namatay because of Christ. Paano na sila? Ano sabi ni Apostle Paul sa text natin? Huwag kayong mabalisa tungkol sa kanila kasi may mangyayaring ganito. Magre-resurrect yung mga namatay. Hindi ito yung sleep, death yon. Huwag kayong mag-alala. Yung mga namatay na mananampalataya ni Kristo, mabubuhay na muli at magkakaroon ng reunion. Actually, grand reunion ang mangyayari rito. 3 reunion, mga kapatid. First reunion, resurrection ng the dead, yung spirito nung namatay at yung katawan nung namatay, magre-reunite. So kung may namatay kang mahal sa buhay na Kristiyano, asawa, anak o kapatid, sabi dito, there will come a time na mabubuhay sila. Kasi pagdating ng Panginoon, may command. Napansin niyo yung sabi, in a loud voice, the Lord Jesus Christ will give a command. Ano yung command na tinutukoy dito? Alam nyo, ang command rito, yung kay Lazarus. Command rito, Lazarus, tumayo ka, bumangon ka. Bakit? Patay si Lazarus. 4 na araw nang nakalibing. Tatandaan niyo yung kwento? And so sabi ng Panginoon, Lazarus, tumayo ka. By the way, pinangalanan. Lazarus. Bakit pinangalanan? Hindi nakalagay ang reason. Pero ako, ang assumption ko ito. May mga patay din dong iba. Kung ang sabi ng Panginoong Jesus, bumangon kayo. Baka malito yung mga patay. Magbangunan. Hindi naman sila yung kinukumand. Kaya dito ang command, all the believers rise up. Magtatayo, yon. Ano yung mag-reunite? Yung katawan ng bumangon at yung spirito nung patay magre-reunite. So, mabubuhay na muli. Alam niyo yung pamilya ng pastor na namatayan sa Vienna, Austria. Sobra silang na-encourage dahil yun nga yung presence namin ni Mila na timely nandun kami. At isa ito sa na-share ko, resurrection of the dead. Magre-reunite. Kaya iniisip ng iba, di ba may tanong, siguro may tanong din kayo dito, paano ba, okay lang ba pag namatay ay ipa-cremate? Meron ba kayong ganong iniisip na, okay lang ba ang cremation? Ako, mas gusto ko ang cremation. Sakaling kukunin ako ng Panginoon at ibuburol ako, ayoko na nung makita nyo akong nasa kabaong. Pag tinignan nyo akong gano'n, baka mamaya yung make-up ko hindi maganda. Nakasimangot sa iyo. Maganda na yon, naka-jar ka na lang. Tapos, yung pinakamagandang picture mo, yung nakatayo doon. So, ang ganda nun. Sabi nung, ayoko pag namatay ako, ikikremate ako. Ang sakit nun. Anong masakit? Wala ka ng pakiramdam.
Wala ka ng pakiramdam. Paano yun? Abo ako. Bakit? Pag hindi ka ba kinremate, hindi ka maaabo? Maaabo ka rin. Babalik ka sa lupa. Ang tao, sabi ni King Solomon, kinreate galing sa lupa. Kaya ang tao, pag hindi naliligo, amoy lupa. Amoy lupa. Yung iba nga amoy lumot. Ito, recent. Talaga sabi ko kay Mila, hindi ko matiis. Hindi ko matiis na sabi ko, hindi ko matiis. Alam bakit? Kasi naka-wheelchair ako Ang nagtutulak sa akin, native. Mga kapatid, ang paputok, grabe. Grabe talaga. Alam yung prayer ko? Honest ang prayer ko? Lord, dumating ka sana ngayon din. Grabe talaga. Mga kapatid, yung hindi ako makahinga dun sa amoy. Kaya yung talakbong ko nung sabi ni Mila, simplihan mo lang. Hindi ko masimplihan, hindi ko na kaya talaga. Siguro pagsasampalin na lang ako, kakayanin ko pa Kasi yung isalpak ako dun sa kilikili nung native na yon. Buti na lang may second coming. Di ba? Napaka-encouraging. Tapos, halimbawa, namatay yung mahal mo sa buhay. Third information, ang ganda Another reunion. Ang una na ikukunin ng Panginoon, yung mga resurrected believers. And then sabi, and then after that, we who are still alive will what? Will be caught up in the air. So magkakaroon ng reunion. The dead in Christ and those who are still alive. Mga kapatid, hindi rin totoo na walang rapture. May rapture. Ano yun? Yung word na rapture wala sa Bible. Pero sa text natin, yung concept ng rapture, andito, ano yun? Caught up, yung dadagitin. Yung bigla na lang mawawala yung namananampalataya kay Kristo. And this, listen kapatid ito'y pwedeng mangyari any moment from now. Yung rapture. Bigla na lang mawawala yung believers in Christ. Tignan mo yung katabi mo pa ba? Baka na-rapture na. Naalala ko, naglalakad kami ni Mila. Kasi doon sa lugar na pinuntahan namin una, pag summer, 12:00 na ng gabi, maliwanag pa. Yung araw, ang liwanag pa. Pero pagtingin mo sa paligid, walang tao. So habang naglalakad kami, buti ako hawak ko talaga si Mila. Iniisip-isip ko, nag-rapture na ba? Baka naiiwan tayo. Kasi yun ang truth sa sinasabi ng Scripture. Kapatid, merong malaking issue. Sinasabi nga ng mga nagturo, wala ng second coming, wala ng rapture. That is not true. Hindi yun totoo. The Bible is very clear na iyon. Imagine ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, babalik ako, so do not be troubled. No, babalikan ko kayo, magpe-prepare ako ng place. Kaya nga ito si Thomas, masyadong atribido ito. Sabi niya kay Jesus, pupunta ka kung saan. Paano kami pupunta ron? Sabi ng Panginoon, don't worry, I am the way. Hindi ka makakapunta ron. Dadalin kita doon. Dadalin kita doon. Relax ka lang. Kung baga babiyahe ka, sabi ng kapitan, sit down, buckle your seat belt, and relax. Ganon ka lang kapatid, while waiting for the second coming. Sit down, relax, and enjoy your life. So, nakampante ngayon itong mga believers. Yung pala naman, mabubuhay itong aking mahal sa buhay. At magkakaroon kami ng reunion. What an encouraging and very important information.
makikita ko ulit yung mahal ko sa buhay. So yung separation is but just temporal. Pag kinuha ko na kayo at dadalin ko kayo dun sa lugar, sa place na pagdadalan ko sa inyo are many mansions. May konsepto kayong lahat, no, about a mansion. Ano ang mansion? Sa bahay nyo, meron ka bang lugar na gustong-gusto? Sa bahay mo. Ako meron eh. Merong isang upuan doon na pag nasa amin ako, gusto ko doon lang ako nakaupo. Kahit punit-punit na yung upuan na yun, gusto ko yon. Pero yung final destiny ko, ini-imagine ko. Kagabi, sabi ko kay Mila, kikinig ako, nanonood ako ng news. Isa sa mga news, kaya nabanggit ko si Pacquiao, ipinroject yung pinakamagandang mansion ni Manny Pacquiao. Gandang-ganda ako, pero pag naisip ko, may mansion ako, mas maganda kaysa dyan. Ikaw din, may mansion ka. Prepared for you lang. Walang pwedeng umagaw, sa'yo lang yon. Dito sa daigdig, may mga nang-aagaw ng lote. Minsan nga, sementeryo na, inaagaw pa nung iba eh. No? Sa probinsya, sabi ko nga, bakit ang lote? Pag pinag-awayan, karaniwan may patayan, parang may sumpa. Yung, alam ko niyo yung mohon, bakit may mga mohon lumalakad? Pagkising mo sa umaga, yung mohon mo, nawala dun sa exact location. Lumakad, no? Pumunta dun pabalik, so yung property ng kapitbahay mo, lumaki. No, kami sa silang ganun eh. Pero buti nagpaalam. Ang laki-laki ng property niya, kami kakapraso. Kinausap ako, sabi, Pastor, pwede ho ba yung bakod nyo, sakupin namin yung kapraso para pagpasok doon sa sakyan namin, madaling pumasok. Ako, ang agad nag-isip ko, ang bihira naman itong tao, ang laki-laki ng property niya, ang laki-laki ng pwedeng ikutan. Itong bakod namin ang hihingi pa ng kapraso. Ako naman, para wala nang pagtatalo at kapraso lang naman, wala naman, di naman ako mamamatay doon. Sabi ko, sige, bahala kayo kung hanggang saan gusto nyong kunin. Kunin nyo. Aba, ang kapal, kinuha talaga. Kinuha talaga. Pero ang point ko, hindi ko pwedeng gawin yung kung ang isip ko, naka-anchor ako dito sa lupa. Di ba ang daming ganun? Sa mga mamanahin nga, mga kakapatid, nag-aaway. Yung iba, nagdidimandahan pa eh. Pero pag inisip mo, hindi ko madadala ito sa kabilang buhay. Sabi nga ni Job, tindi ng problema niya, ang tindi-tindi, sabi niya, dumating ako dito sa lupa, hubad, meaning wala akong dala. Aalis ako, wala rin akong dala. Nag-iisip ang marami magkaroon ng napakalaking lote, lupa. Gaano ba kalaking lupa ang kaya mo? Pag namatay ka, gaano kalaking lote ang kailangan mo? Isang dipa lang. Ang width nito sa kabila, isang dipat kalahati. Yun lang ang mo paglalagyan sa iyo. So magkakaano ka ng ekta-ektarya tapos ilalaban mo ng patayan. Di ba walang value? Wala siyang value. Yung iba gusto, malaking-malaking kama. Pag natulog ka, gaano kalaking na-occupy ng katawan mo? Di ba yung space lang na yon? So yun lang ang kailangan mo. Gusto mo maraming pagkain. Gaano ba karaming kaya mong kainin? Pag nabusog ka, dahil yun lang ang kaya mo, automatic titigil ka, kapatid. Kasi pag hindi ka tumigil, puputok ang tiyan mo. Ang kanin lalabas sa ilong mo. Yun lang. Kaya yung paghahangad nung hindi dapat, tama na. Itong mga believers dito hindi naghahangad. Gusto lang nila enough. Pero ang dating, hindi kayo dapat ma-discourage. Pati sa mga namatay ninyo. Meron ba rito namatayan kayo? Naalala ko si Donnie, nakita ko si Rowena.
Di ba yung iniisip mo, magkikita kami ulit. No, kikita kami ulit. No. At pag nakita kami, iba na ang senaryo. Naalala ko nung last na fellowship namin, dalawa ni Donnie, nagmumotor kami. Na-encourage ako, tinuturuan niya ako magmotor, hindi kasi ako masyado marunong. So, tinuturuan niya ako. Magkikita kami ulit. Pero hindi na para bumiyahe. Mamamahinga na kami eternal sa heaven. Sarap isipin nun yung my loved ones, my father, my sibling, my mother. Magkikita kami ulit. Di ba? Ang sarap isipin nun. So, nai-encourage sila. And then the persecution. Ang persecution, matitigil na. Mga kapatid, pag binasa niyo ang Book of Revelation, nakakatakot eh. Pag wala ka kay Kristo, matatakot ka. Magkakaroon ng tribulation period. At ang tribulation, hindi lang persecution. Magkakaroon ng, ang mundo magugunaw ito. Basahin niyo ulit, 1 Peter chapter 3. Magugunaw. At yung paggunaw nito sa apoy. Alam niyo ba pag nagkagera, World War III, at kinatatakutan nito ng napakaraming tao sa buong mundo, ang gera hindi na yung battle, hindi. Yung mga battle noon, nila Napoleon, nila, yun sa Rome, sa yung bakbakan noon, hindi na kamay at espada, hindi. Hindi na rin tikbong barilan, hindi. Nuclear war. Na pagka may isang missile na pinakawalan, halimbawa itong Pilipinas, ang China na binubuli-buli tayo, no? Isang missile ang pakawalan nila para sa Pilipinas. Baka 1/3, 1/2 ng buong Pilipinas mapugnaw. Ganon ka China, ini-inform ko kayo. Kaya hindi sila pwede basta-basta takutin. Ang totoo, kahit ibalik natin sa hand combat, hindi tayo mananalo sa China. Kaya wag tayong magtapang-tapangan. No, kahit pitikan, ilan bang population ng Pilipinas? Ilan? 150 million or more? Ang China times 10 mo. So kahit pitikan, yung pipitikan lang tayo ng mga incheck na yan, di tayo mananalo. Ang dami nila. So, hindi na nga yun ang laban eh. The earth will be melted by fire. Sipin mo yun. Tapos, magkakaroon ng tatakan. Alam nyo, itatatak. By the way, meron na po talaga. First-hand information nito, meron na. Mga chips na sa kamay, sa wrist. Pagka nag-grocery, hindi na cash, hindi na rin card. Gaganon mo lang yung kamay mo. Kaya dito, pagka ginano yung scanner, sabi ko, grabe talaga. Tsaka may mga hayop na pag nilagyan nun, kahit saan magpunta yung hayop, malulocate. Yun yung tatakan. At ito pinakamahirap. Yun ay mark of the beast. Mark of the Antichrist. Mark ni Satan. Hindi ka makakabili ng anumang pagkain pag wala kang tatak na ganon. So kung ikaw ay believer ni Christ at inabot ka ng period na yon, pero huwag kang mag-alala, hindi ka aabutin. Kasi bago mangyari yon, magra-rapture. Kukunin ka na ng Panginoon. Sabay-sabay tayo. So, huwag ka na mag-alala ron. Yun yung ang laking encouragement eh. Magkakaroon ng matinding paghihirap, pero hindi kasama ang church. Hindi kasama ang day by day. And all other churches
na believers ni Christ. Ang day by day, mga kapatid, ay solid. Ang foundation, si Christ. Hindi tayo kulto. Baka may narinig kayo na, ang day by day, kulto. Mas kulto yung nagsabi nun. Day by day is solidly founded in Christ. At kung merong ibang pastor, yun ang paniniwala. Mga kapatid, ako po na inyong lingkod, at yan si Pastor Ronnie nasa likod. Si Christ ang ating Panginoon. Siya ang ating pinaglilingkuran. Wala tayong ibang Diyos na sasambahin. By the way, isa lang ang Diyos, hindi totoong maraming Diyos. Si Elyon at si Elohim at si Yahweh and other names of God. Names lang yon, nagre-refer sa isang Diyos. Yung names of God, mga kapatid, listen, the names of God in the Old Testament are not nouns. Hindi sila noun. Iba-ibang personality. Ang noun sa English is the name of person, places, or things. Ang God sa Old Testament, hindi ganon. Ang God sa Old Testament na may iba-ibang names, like the early or the first name of God mentioned in the Old Testament is Elohim, meaning the Creator. Kaya pag nag-pray yung ibang mga lumang pastor ang prayer, Diyos namin na may likha ng langit at lupa. Elohim yon. Ano yung Elyon? Elyon, ang meaning is most powerful. Powerful God. So attributes yun, hindi yun personality. Adjective. Tignan nyo ulit yung katabi nyo. Pag tignan sa katabi mo, tingin mo sa katabi mo, sexy. Yung sexy na yon, hindi yun personality, adjective. Pag tingin mo sa katabi mo, makita mo ganon. Kalbo siya. Ano yon? Adjective yon. So, iba-ibang names, pero referring to one. Si Elyon at si Yahweh, mga kapatid. By the way, yung word na Yahweh, from the word YH. YH, tetragrammaton sa Hebrew yun eh. YHWH. Then merong isang grupo, Masoretes. Sila yung nag-discover ng Masoretic text, mga kapatid. Kasama doon sa text, vowels. Ano yung vowels? Tatandaan nyo. Baka absent kayo nung itinuro. Ano yung vowels sa Tagalog, Pilipino? A, E, I. O, yun yung vowels. Dahil yung YHWH is, ang meaning, the most holy God. Again, most holy God, YHWH. Sa Israel, merong tawag rito, wailing wall. Halimbawa, yan yung wall. Pag nagpe-pray ang mga Jews, pag may mention nila, hindi nila mine-mention yun kasi napaka-holy. So sa isip lang yon. Pag nasa isip na nila yung ang ginagawa, nagbabaw sila. Para mga Hapon, babaw silang ganon. In recognition of the holy name. Yun yung Yahweh. Okay? Para ma-pronounce, nilagyan ng vowels, nilagyan ng AE. Yahweh. Pero hindi pa rin masyado binabanggit, kaya pinalitan pa rin yun. Adonai o kaya El Shaddai. Naalala niyo yun, ano? So, hindi pa rin binabanggit yung Yahweh kasi yun yung most holy name. At hindi tayo nagbabago, yun pa rin tayo. Yun tayo. Kaya kung ayaw mo dun sa sinasabi ko, hindi rin kita pipilitin. Hindi iba si Elyon, hindi iba si Elohim, hindi iba si Jehovah. And then yung mga compound na nilalagay, Jehovah Jireh. Si Abraham, naalala nyo, inoffer si Isaac. Inawat ng Diyos. Noon, prevalent yung human offering. Kaya nung sinabi kay Abraham, dalhin mo ang iyong anak si Isaac, i-offer mo sa akin. Hindi lang dahil may faith si Abraham, kundi dahil
practice nila yon. Nag-o-offer sila ng tao, human sacrifice. Kaya sa 1 Corinthians 13, basahin niyo ulit about love. Sabi niya, kahit i-offer mo pa ang sarili mo, ihahain para sunugin, human sacrifice yon. Without love, that is nothing. Ito ngayon si Abraham, in-offer si Isaac. Nung sasasakin niya na para yung dugo, kailangan lumabas yung dugo kasi yun yung requirement. Without the shedding of the blood, there is no remission of sin. So kailangan dugo. Nung sasaksakin na ni Abraham, sabi ng Panginoon, Abraham, tama na. Okay na yan. Na-approve na. Okay ka na. Hindi na rin nagpaawat si Abraham. Baka kasi sabihin ni Abraham, huwag niyo akong awatin, makulit ito. Baka merong ganun tatay, no? Huwag niyo akong awatin. I-offer ko to sa iyo. No, so, nagpaawat na rin si Abraham. Pero magsasacrifice pa rin, walang isa-sacrifice. Sabi ng Panginoon, tumingin ka doon. Merong isang hayop na trap sa kahoy, mga kahoyan. Doon, ginamit yung Jehovah Jireh. Meaning, the Lord will provide. God is our greatest provider. Very relaxing idea. Bakit? Anong pangangailangan meron ka? Isipin mo yung Jehovah Jireh. Ipoprovide niya yung pangangailangan mo. Health, finances, income, guidance, lahat ng kailangan mo, ipoprovide ng Panginoon. Naniniwala ka ba doon? Talaga? Bakit yung mukha mo mukhang hindi naniniwala? Kasi mangot ka pa rin. Di ba dapat yon yung nagbabago pati countenance? Naalala niyo yung huling preaching, isa sa mga huling preaching ko before kami ako nagpunta kay Joel about worship. Ang worship, mga kapatid, is a celebration. Pag nagse-celebrate, anong itsura ng nagse-celebrate? Happy. Kasama ang smile. Bakit may nag-worship? Pagpasok pa lang minsan dyan sa gate na yan. Kasi mangot na, worship ang pupuntahan, hindi burol. Worship. Okay? So pakita mo nga yung smile mo na nagwo-worship. Sa worship, we cannot do away with offering. Pag nag-offer ka pala, sarili mo muna. Tapos kung may material na ibibigay ka, paglagay mo dun sa offering, nakasmile ka dapat. Hindi yung ilalagay mo tapos ang attitude mo, okay na, part lang naman to, offering lang to. Kaya nga yung iba, di ba ang offering tapos ng preaching? After the preaching, maraming tumatayo, nagpupunta sa CR. Mga kapatid, sa mga susunod na Sunday, sa CR, umasa ka, may offering box. Biro lang yon. Ang point ko lang is, celebration. Yun. Celebrate dahil meron tayong inaasahang ganon. So ano ang point dito para sa atin? Sa kanila kasi ito sa atin, 3 bagay lang gusto ko, take home nyo to. 1, darating ang Panginoon. Wait ka lang. Huwag kang mainip. At pagka may mga problema, 2, ang Panginoon kasama mo. Hindi ka iiwan. Kaya sabi ni King David though I walk through the valley of the shadow of death, what? I shall fear no evil. Why? Because you are with me. Kanta natin kanina, in His presence, God is everywhere. Kasama ka niya, hindi ka niya iiwan. Sa iyong pagtulog, pag mahimbing ka na, wala ka na magagawa sa sarili mo. Pero may Diyos na nagbabantay sa iyo. In fact, hindi lang ang Panginoon Merong mga anghel. Basahin niyo yung Psalms 91 ulit. May mga angels. Kaya ako, sa prayer ko sa gabi bago matulog,
At nahirapan ako matulog. Kasi there are times hirap ako matulog eh. Dahil sa condition ko nga. Pero ang prayer ko, nare-relax ako. Lord, salamat kasama kita. At may mga anghel na pinadala ka para bantayan ako. Sabi sa Psalms 91, hindi ka lang binabantayan, karga-karga ka. So sige na Lord, ipagheli na ako ng mga anghel mo. Di ba ang sarap no, yung pakiramdam mo nasa duyan ka. Dinuduyan ka. Makakatulog ka. Pagdilat ng mata mo, umaga na. So ano ibig sabihin? Nakatulog ka. So that's ano. And then yung mga namatayan, na Kristiyano yung namatay, expect mo ito. Unless ayaw mo pero kung namimiss mo, expect mo ito. Magkikita kayo ulit. And from then on, wala nang hiwalayan. Habang buhay ka dito, the Lord will be with you. And the Lord will provide all your needs. And then after mo dito sa life dito on earth, sabi ni King David, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Habang nandito ka sa lupa, the goodness and mercies of God shall follow you all the days of your life. Ang ganda, no? Hindi ka pa may appointed time para sa iyo, kapatid, kaya huwag kang mag-alala. May appointed time para kunin ka ng Panginoon. Habang hindi pa at nandito ka sa lupa, listen, ibibigay ng Diyos lahat ng kailangan mo. Ang kabutihan at kaawaan ng Diyos ay susundan ka habang nabubuhay ka. Kung tapos na yung buhay mo dito sa lupa at pupunta ka na on the other side of life, yung sinasabi nating sa kabilang buhay. Naririnig niyo yan, no? Sa kabilang buhay, sabi ng Panginoon, and you shall dwell in my house forever. Sarap isipin. Very encouraging. So mga kapatid, mamaya umuwi kayo, dala ang katotohanan ito. Important informations. The Lord will come for you. Second, the Lord will allow you to meet again. Kung namatayan ka ng mahal sa buhay, the Lord will allow you to meet your loved ones again. No? So pag-uwi mo, gano'n. And then, andito ka pa sa lupa, the Lord will provide all your needs. Praise God. Hallelujah. Amang banal, aming Diyos, salamat po sa mga informations na ito. Napakalinaw sa iyong mga salita. At sa amin ay hindi lang importante, nagbibigay ng matinding encouragement at empowerment, Panginoon. Ini-enable kami to face life difficulties. Yung mga challenges sa buhay as we journey dito sa journey na ito na tinatawag na buhay, ay meron kaming tapang, meron kaming pag-asa na hindi kailanman mawawala dahil sa mga informations na katulad nito. Laliman mo ang impression nito sa aming isip, sa aming puso, at bigyan nyo kami ng kakayanan magbigyan dito ng practical application. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.